Hello and welcome! So sa videong ito, ang ipapakita ko naman sa inyo ay ang aking M&P 1522. Gawa siya ng Smith & Wesson. Tignan muna natin, clear, para safety. So itong baril na to, AR-15 yung style niya, pero yung lower tsaka yung upper, proprietary lang siya para sa M&P 1522. Pati yung mga mags na gamit, para lang dito sa baril na to. Kahit mukha siyang AR-15, hindi siya interchangeable sa ibang AR-15 na baril. Yan. So yung lower tsaka yung upper, gawa siyang polymer. So bakit siya gawang polymer? Kasi chambered lang siya in 22LR, kaya low power lang siya. Okay? Kayang-kaya niya nang i-handle yan. So yung stock na M&P 1522, hindi ganito yung itsura. Yung handguard plastic din, mga 8 inches ata yun, hindi ako nagkakamali. Tsaka yung buttstock, yung adjustable yung kasama niya, tsaka yung grip handle, yung stock niya is parang sa stock rin na AR-15. Yun. So iisa-isahin natin, titignan natin yung mga binago kong parts dito. So magsimula tayo sa harapan. Pinalitan ko yung handguard, pero kung papalitan mo yung handguard mo sa M&P 1522, kailangan mo din bumili ng adapter para dito sa free float na handguard. So yung nakita kong gumagawa lang ngayon ng adapter para sa handguard para sa M&P 1522 is yung gawa ng tactical. So ilalagay mo lang siya dito sa may barrel nut. Tapos paglagay mo nun, ilalagay mo din yung barrel nut na kasama ng handguard mo. Yun, ito yung handguard ko, 16 inches siya. Gawa ng Midwest Industries. So M-lock slots all around. Tsaka Picatinny sa taas. Then yung optic, gawa siya ng Vortex. Ito yung Crossfire 2, LPVO siya, 1 to 4 magnification. So pakita ko sa inyo kung paano yung itsura niya. Try lang natin. Maganda. So yan siya, 1x. Kung gusto mo namang i-zoom in, yung throw lever lang, yun. Kung ano yung nakikita nyo sa camera, hindi ganito yung nakikita nyo sa totoong buhay. Mas maganda sa totoong buhay. Mahirap lang kasi i-adjust tong camera Pero ganyan, 1x siya ngayon. Meron din siyang red dot sa gitna. Tsaka meron na din siyang kasamang crosshairs. Kung mawalan ka man ng power ng baterya, okay lang kasi meron pa din siya. So yung throw lever, galing siya ng West Hunter. West Hunter, yan. Linagay ko siya para mas mabilis yung pag-change mo ng magnification. Kasi pag wala to, iikutin mo pa siya na ganyan. Mas mahirap. Ito, isang galawan lang. Adjust agad. So yung Vortex Crossfire na LPVO, kinabit ko din sa Vortex na mount. And then yung charging handle.
ambidextrous, gawa ng Tribe Defense. Yan. Pati yung charging handle pala, proprietary lang para sa MNP 1522. Kasi mas maikli siya, hindi siya gagana sa regular na AR-15. Yan. So yung bolt carrier group naman, iba din yung itsura kumpara sa regular na AR-15. Kita nyo? Maliit lang siya. So dito sa bolt carrier, pinalitan ko yung ejector tsaka yung firing pin. Gawa siya ng full quartzen. Yan. So yung stock tsaka yung forward grip, gawa siya ng Hera Arms. Ito yung tinatawag nilang CQR. So nung kinabit ko to, kasi itong stock tsaka itong forward grip, made talaga siya para sa AR-15 na yung mga chambered sa 5.56 tsaka yung sa 223. Kaya nung binili ko to, nung trinay ko siyang finit, hindi siya kasya kasi iba yung, kahit man mukha siyang AR-15, iba pa, mayroon pa ding slight na pagkakaiba ito tsaka dun sa AR-15 na totoo. Kaya nung inattach ko to, dami ko pang in-adjust na mga parts dyan. Tulad dito sa part na to, dami ko pang kinat dyan para lang mag-fit. Pati yung buffer tube neto, kailangan mo ding i-modify. Dahil itong QD mount dito, kailangan mo siyang i-trim din. Para ito, magkasya siya dyan. Forward grip naman, so kailangan mo siyang i-attach sa Picatinny. Kaya pumili ako ng Picatinny mount para sa ilalim. Tsaka para ma-move ko siya hanggang sa pinaka likod dito sa may harap ng magwell. Kailangan ko din siyang i-trim dito sa may part na to. Para flush na flush yung itsura. Yan. So, Hera Arms, made in Germany. And very solid siya. Gawa siya ng polymer. Meron siyang QD mount dito. Ambi din siya. Meron din lalagyan ng strap dyan. Tsaka QD rin yung sa harapan. Sa lahat ng barrel ko, ito ata yung may pinakamadaming QD mount para strap eh. Meron sa handguard. 3 sa harapan. Isa dyan. Sa kabila. Tapos ito pa. Tapos ito. Tapos yung sa strap. So, yun. So, kung kailangan mo namang i-adjust yung length ng stock mo, itong Hera Arms, meron siyang kasamang metal plate sa likod na meron yung mas makapal, meron yung mas manipis. Pero yung sa adjustment ko, itong 15mm yung linagay ko, perfect siya para sa akin. So yung mag naman na binili ko para dito is ito, gawa rin ng MNP. 10 round mags lang siya. Bakit 10 round mag? Para mukhang flash na flash sa barrel. Yan. Yun. Parang baril na pangkalawakan na siya. Ayun. Sana nagustuhan nyo na naman tong video to. Ayun. Ito yung aking MNP 1522 na minotify ko. Kita-kits next time.